Nagpatuloy na nga ang paglalakbay ni Maris papaakyat ng bundok ng Ibisan. Doon na balik siya didiretso sa bagong pamayanan na itinayo niya at umaasang kahit papaano ay marami pa ang natitirang mga mamamayan roon. Ilang babaylan, napakaraming itim na enerhiya sa paligid. Wika pa ng lambana na si Ferilina. Oo, Ferilina, nararamdaman ko rin. Pero kailangan natin magpatuloy. Hindi pwedeng magpadala tayo sa takot. Siguraduhin lang natin na mauuna nating mararamdaman ang presensya nila kapag aatake na bago tayo maunahan. Ano pong gagawin ko, Inang Babaylan, kapag meron ng kalaban? Magtago ka muna, Ferilina, sa mga gilid para hindi ka madamay. Kung sakaling matalo ako sa laban, ay tumakas ka na agad. Puntahan mo si Magnus at sabihin mo ang nangyari sa akin. Sana po ay hindi naman tayo umabot sa ganyan. Oo, tama ko, Ferilina. Ang sa akin lang naman ay pagbabaka sakali. Para lang alam mo kung anong gagawin mo kapag may nangyari sa akin na hindi maganda. Patuloy sa paglalakbay si Maris hanggang sa sumapit ang 12:00 ng tanghali. Inang Babaylan, kumain ka na po muna. Tanghali na. Doon po may malaking bato na may espasyo sa ilalim. Maaari kang kumain roon at magpahinga ng kahit 1 oras. Walang makakapansin sa iyo roon. Okay, sige, Ferilina. Doon tayo dumiretso sa sinasabi mo. Naninigas na rin ang mga binti ko eh. Kailangan ko na ipahinga. Sige po, doon tayo. Wika pa ng lambana at nauna na sa kanyang paglipad. Pagkarating sa nasabing lugar ay sumiksik si Maris sa makipot na bukana ng magkakatabing bato. Pero medyo maluwag naman kapag nakalampas na sa bukana. Ang galing mo naman maghanap ng pwesto, Ferilina. Ang lamig dito Bigla tuloy ako inantok. Matutulog na lang muna ako. Saka ako kakain pagkagising. Sige po, Inang Babaylan, matulog ka lang. Dito lang ako at babantayan kita. Okay, sige, Ferilina. Pero magpahinga ka rin, ha? Opo. Nahiga na nga si Maris sa pakurbang bahagi ng lupa na sinapinan niya ng maliit na bahagi ng dalang tolda at nilagyan ng kumot para mas komportable ang kanyang pagtulog. Samantala, sa bahagi naman ng bundok ng Lunarka, lumabas ng kanyang silid si Reyna Isabel at hinahanap si Amara. Amara, nasaan ka? Agad naman lumabas si Amara mula sa isang kubo sa loob din ng kanilang kampo. Ano po yun, Reyna Isabel? Nasaan na yung sinasabi ko sa inyo na ipahanap ang taong may dalisay na aura? May kumikilos na ba? Narito po ngayon sa kubo ko ang mag-amang Suma at Galema. Sinasabi ko sa kanila ang ipinag-uutos mo. Agad namang lumabas ang mag-ama na kayang magpasunod ng mga ahas. Aalis na po kami, Reyna Isabel. Huwag kayong mag-alala. Mabilis lang naming mahahanap yung sinasabi niyong taong may dalisay na aura. Magpapasa-pasa kami ng mensahe sa mga ahas at sila na mismo ang maghahanap sa taong iyon. Bukod roon, magkahiwalay kaming aalis ng anak ko para mas malawak ang masakop ng aming paghahanap. Magaling, Suma. Humayo na kayo. Opo, Reyna Isabel. Dinala naman ni Amara ang mag-ama sa may unahan kung saan may mga puno. Saka gumawa ng 2 portal dahil magkahiwalay na bahagi ng kabundukan ang susuyuri ng mag-ama. Pagkatagos ng 2 ay agad na ring isinarado ni Amara ang portal at bumalik na sa kanyang kubo. Sa bahagi naman nila Magnus, kinaumagahan
Maagang nagluto ng mga pang-almusal si Althea na tinulungan naman ni na Alona at Nena. Nagsaing na rin sila ng marami para ipangbao nila Magnus na makakain sa tanghalian at hapunan. Adobong baboy na pinatuyo, longganisa at tapang baka ang mga inilutong pambaon para kahit abuti ng ikatlo hanggang ikalimang araw sa paglalakbay ay hindi pa rin masisira. Lalo na ang adobo na suka at toyo ang ginawang sabaw. Hindi talaga yun madaling mapapanis kahit hindi ilagay sa ref. Pasado 6:00 ay nasa hapagkainan na ang lahat. Si Magnus ang nag-lead ng pagdarasal. Pinasalamatan niya ang pagkain na nasa hapagkainan at hiniling na rin ang proteksyon sa kanilang magiging paglalakbay at ang kalusugan ng mga maiiwan sa mansyon. Matapos ang mahabang pagdarasal ay agad na silang kumain. Tahimik ang lahat at tila may kalungkutan dahil sa hindi lang si Magnus ang aalis. Kasama na rin sina Efraim at Rika. "Kuya, pag-iingat ka sa paglalakbay mo ha. Pangako mo na babalik ka rito." Wika pa ng kapatid ni Efraim na si Lino. "Oo naman, matitiis ba kitang hindi makita agad? Kailangan ko lang alalayan si Rika sa kanyang misyon bilang isang babaylan para naman makauwi rin siya ng buhay dito sa atin." Nagsalita naman si Alona na ate ni Rika. "Kuya Magnus, mga gaano po kayo katagal roon?" "Naku Alona, yan ang tanong na napakahirap masagot. Kahit pa ilang beses na kaming nakakaakyat ng Ibisan, wala pa rin eksaktong sagot kung gaano katagal ang magiging paglalakbay. Ang sabi dati ni Maris na 5 araw lang ang paglalakbay patungo roon. Oo, siguro nga 5 araw kung tuloy-tuloy. Walang makakasagupa na rebelde, walang aswang, hindi maliligaw, at walang makakaharap ng mga itim na babaylan. Idagdag pa ang mga hindi pangkaraniwang disgrasya na nangyayari ng hindi inaasahan. Kagaya na lang noong unang akyat namin, nakagat si Tommy ng sigbin. Tapos naabutan rin kami ng bagyo. Kaya sa pag-akyat pa lang ay inabot na yata kami ng 2 linggo. Tapos pagkarating sa itaas ay hindi naman parang normal na hiking lang na magpipicture taking lang doon. Tapos matutulog ng isang gabi at uuwi na. Hindi yun ganun. Depende pa ang lahat sa sitwasyon na madaratan sa itaas. Kaya sabihin na lang natin na pinakamabilis na siguro na balik namin ay 1 buwan. At hindi rin malayong gumapang pa ng 2 buwan. Tatango naman ang lahat sa narinig na paliwanag ni Magnus. "Mga ambo, bahala ka na rito ah. Pasyal-pasyalan mo pa rin ang asyenda. Pero sa ngayon, wala akong inaalala sa asyenda dahil maliban kina Mang Fidel at Mang Rudy na nakatutok talaga roon, naroon din naman si Pandoy. At kung may panganib, meron na rin tayong 10 protektor ng asyenda. Matatapang ang mga iyon at handang makipagkamatayan, ipagtanggol lang ang asyenda." Sumagot naman si Mang Ambo. "Oo, tama ka dyan, Mags. Nakakapanibago nga ngayon sa asyenda eh. Hindi na nawawala ng tao ang kamalig. Maya-maya ay maririnig pa ang mga motor na umiikot sa buong asyenda. Silang 10 mismo ang nagro-ronda roon gabi-gabi. Tapos sa madaling araw ay iyong 3 nakatoka na lang na nagbabantay ang nag-iikot. Pero mag-aalangan pa rin ang mga tagalabas na pumasok ng asyenda. Lalo at pinagdala nitong si Tomby ng armas ang mga iyon." Sabi naman ni Tomby, "Abay syempre naman, para katakutan talaga." Kaya kahit wala si Magnus ay magdadalawang isip ang mga aswang na magparamdam sa loob ng asyenda. Kumalat na rin kasi ang balita na may ginagamit tayong bala na kaya tumagos sa ulo ng mga aswang kahit pa malakas na lahi. Kaya ilag na ang mga aswang sa teritoryo natin. "Ah, ganun ba?
di mabuti pala. Ikaw naman Mang Ambo, magtabi ka ng baril kapag matutulog ka sa sala sa gabi. Mahirap na maunahan, lalo at wala si Efraim. Ikaw lang ang lalaki na narito na kaya magtanggol. Masyado pang bata si Lino kung bibigyan mo siya ng armas. Oo Mags, naisip ko nga yan na magdadala ako palagi ng baril kapag narito sa bahay nang hindi tayo maunahan. Oh, paano? Gagayak na kami. Para naman malayo-layo ang marating bago sumapit ang tanghali. Okay Mags, mag-iingat kayo ah. Oo naman, sagot pa ni Magnus tapos humalik na kay Althea at nagpaalam. Si Efraim naman ay nagpaalam rin sa kapatid. Ganon din si Rica. Si Mang Ambo na ang nagbukas ng gate. Tapos sumakay na sa sasakyan sina Magnus, Tomby, Efraim at Rica. Bumusi na ng 2 beses si Magnus bago pinatakbo ang sasakyan papalabas ng compound ng mansyon. Habang tumatakbo ang sasakyan ay naririnig ni Magnus ang mahinang paghikbi ni Rica. Tinapik siya ni Tomby na naroon sa passenger seat katabi niya. Sumenyas naman si Magnus na huwag maingay at hayaan lang. Hindi naman kasi talaga sanay si Rica na nahihiwalay sa kanyang ate. Bumiyahe sila ng mahigit 5 oras. Kaya mag-aalas 12 na noong makarating sila sa talyer ni Mang Mando at Aling Mayang. Bumaba si Magnus at dumiretso na sa bahay. Tao po! Tao po! Mang Mando? Mang Mando, ako po ito, si Magnus, yung dating kasama ni Maris. Agad namang sumilip ang matandang lalaki. Uy, Magnus, ikaw pala. Aakyat kayo muli ng Ibisan? Opo. At makikiiwan ako uli ng sasakyan. Sabi naman ng matanda. Ruel, buksan mo muna ang gate sa likuran para maipasok nila ang sasakyan. Wika ng matanda sa anak niyang binatilyo at lumapit na sa maliit na gate sa may harapan. Mang Mando, ito po daing na isda. Galing kina Aling Maming pinabibigay sa inyo. Nako, ang sarap nito at ang dami pa. Si Maris ba nasaan? Nauna na pong umakyat. Kaya nga susundan namin. Baka mapano mag-isa lang siya. Nagpalingalinga naman ang matanda na si Mang Mando bago muling nagsalita. Magnus, mag-iingat kayo. Hindi lang basta simpleng ingat ha. Doble-dobleng ingat talaga ang gawin nyo. Aktibo ngayon ang grupo ni na Commander Barak. Panay ang daan nila doon sa unahan. Akyat panaog ang mga iyon. At ang balita namin, tuloy-tuloy ang operasyon nila ng pang-aambush ng mga militar sa kabilang bayan. Tapos muling aakyat dito at magpapalamig sa kabundukan. May mga dalang bihag tuwing umaakyat. Mag-iingat talaga kayo na huwag sila makasagupa. Dahil delikado sila kalaban. Ang sabi pa, may anting-anting raw ang pinuno nila na si Barak. Hindi tinatabla ng bala. Kaya hindi rin masukol lang militar. Kaya kung ako sa inyo, iwasan nyo na lang na makasagupa sila. Maraming salamat po sa babala, Mang Mando. Oo, walang anuman. Basta mag-iingat kayo. Huwag mong alalahanin ang sasakyan mo rito. Tinatakpan ko yan ng pinagtagpi-tagping sako para hindi mainit sa mata ng mga rebelde. Minsan pa naman ay dito sila dumadaan malapit sa amin. Teka, bakit parang kakaiba ang kintab ng sasakyan mo ngayon? Bago ba ito? Opo, bago nga po. Kaya pala. Medyo nagtaka lang kasi ako. Kamukha rin naman ang sasakyan na iniiwan mo dito dati. Pero mas malinis ito ngayon at mas makintab. Wala rin gasgas masyado ang gulong. So paano po? Tutuloy na kami sa pag-akyat ha? Oo, sige.
Hindi mo na ba kayo magtatanghalian? Tanghali na oh. Hindi na po. May baon naman kami. Siguro kapag nakalakad na kami ng mga 1 oras, saka kami kakain. Tamang-tama, gutom na kami noon. Hala sige, mag-iingat kayo. Basta, yung paalala ko ha, bantayan nyo yun. Opo, salamat. Muling wika ni Magnus at nagsimula ng maglakad papaakyat. Sabi naman ni Tomby, Mags, ano yung ibinulong sa'yo ni Mang Mando? Sabi niya, aktibo raw ngayon ang mga rebelde mula sa grupo ni Commander Barak. Kaya mag-iingat raw tayo. May anting-anting raw iyon at hindi tinatabla ng bala. Sabi naman ni Tomby, Oh, Efraim, anong gagawin kapag hindi tinatabla ng bala dahil sa anting-anting? Sabi naman ni Efraim, Hindi lalagyan ng kanin ang dulo ng baril para masumpa o makontra ang bisa ng anting-anting noon. Sabi naman ni Magnus, Nice, mukhang nakapag full seminar ka talaga kay Mang Ambo ah. Oo Kuya Magnus, bawat kalaban na nakakaharap nyo ay tinatanong ko talaga kung paano nyo kinontra ang kapangyarihan na kakaiba. Tama yan Efraim, handa ka na nga talaga sa paglalakbay na ito. Wika ni Magnus na patuloy sa paglalakad. Nauuna si Magnus sa paglalakad, nakasunod naman si Rika, tapos si Efraim at nasa huli si Tomby. Every 30 minutes ay nagpapahinga sila, pero hindi sila basta tumatayo sa gitna ng daan. Umaalis sila sa daan at kumukubli sa puno o bato na malayo sa daan. Para kung may paparating o pababa ng daan ay hindi sila agad makikita. Makalipas ang 2 oras ay sabi ni Magnus, Pwede na siguro tayo magtanghalian. Kinakausap na ako ng tiyan ko eh. Galit na. Wala na raw magiling. Sabi naman ni Tomby, Ay, sa wakas. Kaunti na lang Mags eh. Malapit na kitang pagbintangan. Napalihim na nagmimerienda. Dahil bakit hindi ka pa nagugutom? Pare-pareho naman tayo ng kinain ng almusal noong 6:00 ng umaga kanina. Ano ka ba? Gusto ko lang na may marating tayo kahit papaano bago muling kumain. Para magkaroon naman ng silbi yung inalmusal natin. Kahit papaano ay solid din naman yun. Dahil fried egg, longganisa at pritong baboy naman ang inulam natin ng almusal. Kaya hindi tayo manghihina agad kahit nagugutom na. Sa bagay, tama ka Mags. Tara, doon tayo. Medyo tago at madilim na bahagi. Turo pa ni Tomby sa magkakatabing puno sa unahan. Pagkarating roon ay agad naglatag ng maliit na tarpaulin si Rika. Doon niya inilapag ang mga tupperware na may lamang kanin at ulam na kinuha niya naman mula sa bag ni Efraim. Kanya-kanya naman silang kuha ng kanilang plato, kutsara at baso sa kanilang bag. Ganoon kasi ang paraan ng pag-iimpake nila. Kanya-kanyang dala ng kainan at kanya-kanyang hugas rin siyempre. Agad na silang nagsikain dahil may bao naman sila para sa tanghalian at hapunan. Tahimik silang lahat habang kumakain. Sabi pa ni Tomby, Grabe, iba talaga ang feelings kapag kumakain ng longganisa sa bukid. Mas lalong nagiging masarap. Sabi naman ni Magnus, Oo nga eh, lalo na ang malamig na tubig. Kahit simpleng tubig lang ay naglalasang juice kapag uhaw na uhaw ka na talaga at nasa bukid na mainit ka pa. Tahimik lang na nakikinig ang dalawang sina Efraim at Rika. Bakit ang tahimik nyo yatang dalawa? Para namang first time nyo tumutong ng gubat ah. Pareho naman kayong dito lumaki, di ba? Sabi naman ni Rika. Oo, tama ka naman Kuya Tomby. Pero ibang-iba ang pakiramdam ko ngayon eh. Lalo at alam kong hindi lang ako simpleng dalaga na aakyat ng bundok. Magiging babaylan ako at siguradong napakaraming masasamang tao at mga nilalang ang magtatangka sa buhay ko.
Sabi naman ni Tomby. Natatakot ka pala, bakit mo tinanggap? Hindi ko rin alam ang totoong dahilan, Kuya Tomby Pero may parte ng puso at utak ko na nagsasabi na ito ang tamang gawin. Tapos yung tungkol naman sa panganib na kinakatakutan ko, naisip ko na lang na hindi nyo naman ako papabayaan, lalo na si Efraim. Di ba, Kuya Efraim? Sabi naman ni Efraim, Kuya ka dyan, magkasing edad lang naman tayo. Ha? Anong magkasing edad? Kayo ni Ate Alona ang magkasing edad, no? Matanda ka sa akin ng 2 taon. Ganon din yun. Parang magkaedad pa rin yun. Wika muli ni Efraim. Sabi naman ni Magnus, Oh, tapos na ako kumain. Hindi naman yata kayong 2 matutulog di kayong 2 magbantay. Matutulog rin ito sigurado si Tomby dahil ang bilis matapos kumain. Oo Mags, tama ka. Kaya kayong 2 magbabantay. Habang ipinagpapatuloy nyo yung debate nyo tungkol sa edad. Hinaan nyo lang yung boses nyo, no? Para walang ibang makisali sa debate nyo. Baka mamalayan nyo na lang. Nasa mahigit 20 na ang kasama nyo ng mga rebelde at pinagdidebatehan pa rin ang edad. Marami pa naman daw ang rebelde ngayon rito. Wika pa ni Tomby at agad nang inilagay sa gilid ng puno ang kanyang bag at doon na rin nag-unan. Sumunod na rin si Magnus sa kabilang bahagi at nahiga na rin. Wala na tuloy nagawa ang 2 kundi ang manahimik at sumandal na lang din sa hindi kalayuan upang magmatsyag sa paligid. Samantala, sa bahagi naman ng Villalobos, pasado 3:00 ng hapon, abala sa pagbabasa ng mga balita sa dyaryo si Mang Adimir. Naka-on rin ang radyo sa AM station at nag-aabang ng mga papasok na local news. Si Tasyo naman ay nasa may lilim ng puno sa tapat ng bahay, naggigitara, habang may kaharap na isang pitsil na tubig na may yelo. Nang dumating ang binatang si Justin, ang panganay na anak ni Chief Albert. Oh, kumusta ang lakad mo kagabi, Justin? Hindi mo wala kami ipinagdala ng kahit malamig na spaghetti? Hulaan ko, nakapuntos ka buong magdamag, no? Nakatawang wika pa ni Tasyo. Pero hindi nagbago ang reaksyon ng mukha ni Justin. Malungkot ito at bakas ang pag-aalala. Uy, Justin, bakit ganyan ang mukha mo? Binasted ka ba o hindi ka pinapuntos? Dahan-dahang tumingin ng diretso sa kanya ang binata. Kuya Tasyo, may nangyaring hindi ko maipaliwanag Ha? Ano naman yun? Ganito kasi yan. Pasado 11:00 yata noon at medyo lasing na ang karamihan, ay hinila ako ni Francine papaakyat sa 2nd floor. Kaya sumunod ako. Pagkarating namin doon ay dumiretso kami pumasok sa kwarto niya. Tinanong ko siya kung anong gagawin namin. Ang sabi niya, dapat alam ko na raw yun. Kaya inisip ko na gagawin namin ang bagay na iyon. Pero bago pa kami magsimula, ay sinabi niyang hintayin ko lang siya sa loob ng kwarto niya dahil maliligo daw muna siya para fresh. Kaya nahiga na muna ako sa kama niya. Dahil sa nag-on siya ng aircon, kaya mabilis lumamig ang kwarto at nakatulog ako. Pagkagising ko ay umaga na. Ginigising na ako ng isa sa mga kaibigan namin kasi mag-uuwian na raw. Kaya nagulat ako dahil bakit hindi na ako binalikan ni Francine. Hinanap namin si Francine sa kahit saan pero wala. Noong i-check naman namin ang CR ay wala rin siya roon. Pero ang kakaiba dahil napuno ng tuyong dahon ang loob ng banyo nila. Umalis na lang kami ng bahay nila Francine nang hindi namin siya nakikita. Inisip kasi ng mga kaibigan namin na baka nagpa-prank lang siya na nakatago at nanonood lang sa CCTV nila. Pero parang may mali Bakit niya gagawin iyon? Kaya niya nga ako dinala sa itaas kasi gusto niyang may mangyari sa amin. Tapos bigla siya magtatago ng ganoon. Sabi naman ni Tasyo, relax ka lang bata.
Maaga pa masyado para magbigay ng conclusion. Kahit nga sa normal na senaryo, kapag nag-report ng nawawalang tao, ay dapat naka 48 hours muna para masabing nawawala talaga. Maaring totoo ang hinala ng mga kaibigan nyo na nagpa-prank lang ang babaeng iyon. Malalaman natin yan sa Lunes kung makakapasok siya sa eskwela. Kaya relax ka lang. Oh, eto, uminom ka muna ng malamig na tubig. Parang namumutla ka eh. Kulang ka sa tubig sa katawan. Tapos mag-relax ka lang. Simulan na natin ang pagtitipa noong kantang sinasabi ko sa iyo. Medyo nabuo ko na rin naman. Kinakabisado ko na lang. Nawawala-wala pa ako eh. Uwi ka pa ni Tasyo. Tumango-tango lang din si Justin at uminom ng malamig na tubig. Saglit naman sila sinulyapan ni Mang Adimir na may kung anong isinusulat sa kanyang malaking notebook na kadalasan ay pinagsusulatan niya ng mga detalye ng kanyang investigasyon. Unti-unting nababawasan ang pag-aalala ni Justin dahil na rin sa pagiging abala sa pagtitipa noong kanta. Nang makita nilang may pumaradang pulis mobile sa tapat ng bahay na tinutuluyan nila Tasyo. Bumaba ang dalawang pulis na kilala rin naman ni Tasyo. Oh, mga bossing, anong meron? Napasyal kayo sa lungga ko. Tanong pa ni Tasyo sa mga iyon. Sabi naman ng isang pulis, hindi ikaw ang sadya namin, Tasyo, kundi si Justin Aguila. Justin, pinapasundo ka ni Chief. Ha? Bakit? Gulat na tanong pa ni Justin. Nasa presinto ngayon ang mga magulang ni Francine Arnaiz. Ikaw ang itinuturong huling nakasama ng dalagang iyon bago nawala. Sabi naman ni Tasyo. Saglit lang mga bossing ha, magbibihis lang ako. Sasama ako sa presinto. Uwi ka pa ni Tasyo at agad inilapag ang gitara sa may sala. Tapos nagpalit ng t-shirt. Anong nangyayari, Tasyo? Tanong ni Adimir. Sasama lang ako sa presinto, mga Adimir. Nawawala raw kasi ang kadate nitong si Justin kagabi. Ha? Paano nawala? Yun ang hindi rin alam ni Justin eh. Sasamahan ko lang. Malamang kailangan din ng statement ko dahil naroon ako kagabi. Okay sige, mag-iingat kayo. Lumabas naman agad ng bahay si Tasyo sabay sabing, sige mga bossing, tara na. Tara na Justin, sa mobile ka na sumakay. Nasa likuran lang ako nakasunod. Kailangan ko si dalhin ang jeep dahil wala tayong sasakyan papauwi kung pareho tayong makikisakay sa mobile. Tumango lang si Justin at sumakay na sa police mobile. Pagkarating sa presinto ay nakataas na agad ang boses ni Chief Aguila. Akala ko ba magtitipa lang kayo ng kanta sa kabilang bahay? Sabi naman ni Tasyo. Relax ka lang, Chief. Binata ang anak mo. Umattend lang ng birthday ng dalagang nililigawan niya. Tsaka walang delikado sa pinuntahan niya. Ako mismo ang naghatid sa kanya roon. Puro babae ang kasama. Siya nga lang ang lalaki. Kaya wag mo naman pagalitan na parang nagpunta sa pot session ng anak mo. Nagpapakalalaki lang yan. Hindi ba pwedeng doon ka na mag-focus sa part kung paano nawala yung dalaga? Bumuntong hininga naman si Chief Albert sa kasinabing, sige, papasukin mo na rito ang mga magulang ng dalaga para isahang pagkikwento na lang ang gagawin ni Justin. Tsaka Tasyo, wag na wag mong gagawin sa akin yung pambabara mo ha kapag may ibang tao tayong kaharap dahil babarilin talaga kita sa harapan nila. Oo naman Tiyo. Kaya lang naman ako nagpapaliwanag sa iyo ngayon dahil hindi pa naman ito official arraignment. Usapang pamilya pa ito dahil tayong tatlo pa lang naman ni Justin ang nag-uusap. Gusto ko lang na alam mo in advance ang mga mahalagang detalye. Oh, paano Justin? Maiwan na kita rito. Kaya mo na yan. Tapos ko na ipaliwanag ang side natin pareho. Okay? Tumango si Justin. Lumapit muli si Tasyo sa tinga ni Justin sabay sabing, magbabayad ka ulit na 1,000 sa akin mamaya pagka-uwi, pambili ng ulam. Dahil sinamahan kita rito upang ipagtanggol sa tatay mo. Sabi naman ni Justin,
Oo na, sige na, lumabas ka na, bago pa uminit ang ulo ni Dad. Lumabas na nga si Tasyo, tapos sinenyasan ng dalawang pulis na ipasok na ang mga magulang ng dalaga para makausap na si Justin. Pagkapasok nga ng mga iyon, ay ipinaliwanag ni Justin ang lahat ng nangyari. Wala naman siyang itinago at nagtutugma din naman ang statement niya sa statement ng mga kaibigan nilang babae. Matapos ang mahabang pag-uusap, ay umalis na ang mga magulang ni Francine sa presinto. Sinabi naman ni Chief Aguila sa kanila na huwag mag-alala dahil top priority nila ang paghahanap sa dalagang nawawala. Samantala, sa bahagi ni Maris, lumipas ang 2 oras noong siya ay magising. Hala, napalalim pala ang tulog ko. Wika ni Maris. Lumitaw naman bigla si Fiorelina na nag-ikot-ikot sa paligid noong bato na kanyang tinulugan. Oo nga po, Inang Babaylan, malalim ang tulog nyo. Humihilik pa nga po kayo eh. Pasensya na, napagod ako eh. Sige, kakain na muna ako. Tapos, saka tayo magpapatuloy sa paglalakad. Wika pa ni Maris at sinimulang kumain ng inihaw na kamuting kahoy na pinaresa ng inihaw na isda. Fiorelina may pinadala rin pala silang bukayo. Yung kinayod na nyug at nilagyan ng asukal na galing sa nyug din. Masarap ito. Mas masarap kaysa doon sa matamis na puto na kinakain mo. Inilapag iyon ni Mari sa kanyang tabi, tapos nagsimulang kumurot ang lambana. Oo nga po, Inang Babaylan, mas masarap siya at mas matamis. Sabi sa iyo eh. Matapos makakain, ay nagligpit na si Maris ng kanyang pinaghigaan. Saka na lumabas sa pinagtaguang mga bato. Ipinagpatuloy niya na ang paglalakbay nang sabihin ni Fiorelina, Inang Babaylan, may halimaw ako nakikita sa unahan. Mabilis siyang maglakad patungo rito. Makakasalubong na natin siya. Ha? Talaga? Anong itsura? Lalaking kalbo po at kakaiba ang kulay ng balat. Para siyang may kaliskis ng ahas at may 2 malalaking ahas na nakapatong sa balikat niya. Naku, lagot, mapapalaban tayo. Sige na, Fiorelina, umalis ka na muna at magtago sa itaas ng mga puno. Opo, Inang Babaylan, mag-iingat po kayo ha. Sagot naman ang lambana at agad nang nawala. Agad na ring ibinaba ni Maris ang kanyang backpack at iba pang dala. Saka inihanda ang dalang itak at sibat na kanyang sandata. Ilang saglit pa ay nakita niya na ang isang taong may kakaibang balat at may ahas sa balikat. Mukhang hindi ikaw iyong pinapahanap ni Reyna Isabel na taong may dalisay na aura. Pero sa nararamdaman kong kapangyarihan na meron ka, mukhang isa ka ring babaylan na mapapakinabangan ni Reyna Isabel. Sumama ka sa akin ng matiwasay kung ayaw mong masaktan. Sabi naman ni Maris, sige ba, basta putulin mo muna ang ulo niyang 2 ahas sa balikat mo. Baka biglang manuklaw eh. Tumawa naman ang lalaki. Nagpapatawa ka ba, babae? Hindi ko sila mga alagang ahas, kundi mga kakambal ko at nakadikit sa aking katawan. Kaya hindi ko mapagbibigyan niyang hiling mo. Eh di ganun din ako. Hindi kita mapagbibigyan. Umalis ka na dahil wala naman akong balak sumama sa iyo. Kung ang mga bata nga ay tinuturuan na huwag sumama sa mga estranghero, ako na tuloy, maisasama mo ng ganun-ganun lang? Muling tumawa ang lalaking si Zuma. Inaasahan ko na talaga na hindi ka basta-bastang sasama. Pero papasaan ba at sasama ka rin? Lalo kung ako na lang ang tanging paraan para mabuhay ka. Umusan lang orasyon ang lalaki at ilang saglit pa ay naririnig na ni Maris
ang tunog ng napakaraming ahas sa paligid na papalapit sa kanya. Noong makalapit ay nag-uunahan ang mga iyon sa pagtuklaw sa kanyang mga binti. Kahit pa nakapantalon ay hindi pa rin maaaring pabayaan ng ni Maris na matuklaw siya dahil ang iba ay may pangil na kayang kumagat ng malakas. Sigurado makakatagos iyon sa tela ng pantalon. Kaliwat kanan ang wasiwas ni Maris ng itak dahil napapalibutan siya ng napakaraming ahas. May iba pa na umaakyat sa mga puno sa paligid at mula doon tatalon papunta kay Maris, kaya hindi maganda ugaga sa pagtaga si Maris. Lahat naman ay napuputulan niya ng ulo dahil alisto talaga siya at matalim rin ang gamit niyang itak. Lintik, bakit napakaraming ahas nito? Bakit kanila sinusunod? Tanong ni Maris sa pagitan ng kanyang pagtaga sa mga ahas. Simple lang, dahil ako si Zuma, ang Panginoon ng mga ahas. Sagot noon at tawa lang ng tawa habang pinapanood ang nangyayari kay Maris. Ilang saglit pa ay nagsimula ng umusal ng orasyon si Maris. Pasensyahan tayo mga ahas. Wala naman akong balak manakit ng hayop sa kagubatang ito eh. Pero dahil sa sinusunod niyo ang utos ng halimaw na yan, kaya wala na ako mapagpipilian. Matapos umusal ni Maris ng orasyon, ay nagkaroon ng kuryente ang hawak niyang itak. Kaya hindi lang basta napuputulan ng ulo ang lumalapit na ahas, nagiging abo na rin. Nagbabato na rin siya ng maliliit na tigalpo sa kanyang paligid para mabawasan ang kumpul ng malalaking ahas na patuloy sa paglapit. Pero dahil sa sobrang dami ng mga ahas na tila hindi nauubos, ay may mga pagkakataon na natutuklaw na siya sa binti at sa braso. Pero tinitiis niya ang kirot noon at patuloy na lumalaban hanggang sa bigla siyang nanigas. Huminto naman sa pagtuklaw sa kanya ang karamihan ng mga ahas, pero marami ang nakaakyat sa kanyang leeg at mga braso. Maluwag naman ang ngiti ni Zuma habang papalapit kay Maris. Sabi sa iyo sa ayaw at gusto mo, sasama ka rin sa akin. Ang tanong lang naman kung sasama ka ng kusa o kakalad ka rin kita. Hinawakan noon ang balikat ni Maris. Saka naman lumapit ang dalawang malalaking ahas na nasa balikat ni Zuma at magkasabay na kumagat sa magkabilang balikat ni Maris. Doon na nagdilim ang paningin ni Maris at nawalan siya ng malay. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 174. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.